Ay, magkulay-kulay. Acts chapter 14, verse 22. Gandang mabasa natin ito. Background ito, Acts 14. Ayan. Ito, bahagi siya ng ito. 14:22 yung ating pagpupulay-pulayan. Basahin natin mula sa verse 19. Now, some Jews came from Antioch in Pisidia and from Iconium. So, binabasa niyo po, mga kapatid, sundan niyo po. They won the crowds, 14 verse 19 to 22. They won the crowds over to their side. So, itong mga Jew, pumunta po ng Listra. And itong bandang taas na eksena nito ay merong isang mama na pilay ito. And he sat there and listened to Paul's words. Paul saw that he believed and could be healed. So he looked straight at him and said in a loud voice, "Stand up straight on your feet." The man jumped up and started walking around. Ano yung nangyari? And then ang nangyari, yung crowd ay nag-umpisang magdala ng handog at inihahandog kina Paul at Barnabas at sinasamba na yung dalawa. No? So, ang ginawa po nung nina Paul ay pinaliwanag nila na mga tao din kami kagaya ninyo. And then, ang ginawa naman po ng may mga Hudyo na ginawa nilang opportunity yung nangyari para udyukan yung mga tao na kung ano yung nagpapanggap ng mga Diyos, and then eto na, verse 19. They won the crowds over to the side, stoned Paul, and dragged him out of the town, thinking that he was dead. Grabe, yung pagkakabato kay Pablo, sobra na talagang halos patay na siya talaga. And kinaladkad siya, nilabas doon sa town na yun. And di na nga nag-bother na ilibing pa itong si Pablo dahil akala nila patay na siguro. Hayaan na nilang mabulok doon sa labas. But when the believers gathered around him, he got up and went back into the town. Patay-patayan mo siya doon or talagang preserve siya ng Diyos. The next day, he and Barnabas went to Derbe. The next day, bugbog sarado, punong-puno to ng bukol sa katawan, kasi pinagbabato, magmukasang patay. The next day, he and Barnabas went to Derbe. Paul and Barnabas preached the good news in Derbe and won many disciples. Then they went back to Lystra, to Iconium, and onto Antioch in Pisidia. They strengthened the believers. Ito yung ating pagbubulay-bulayan. They strengthened the believers and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God, they taught. So, yan ang ating pagbubulay-bulayan. Nawa, sa biyaya po ng ating dakilang Diyos ay pagpalain niya po ito. And sa harapan niya tayo ngayon at siya po ay kausapin tayo lovingly, ano ba yung mga bagay na dapat ating matutunan dito sa karanasan na ito ni Pablo, na makakatulong naman sa atin. Kagaya ng ginawa ni Pablo, doon sa mga itong pinuntahan niya na ito, taga Antioch and Pisidia, Iconium, and on to Antioch and Pisidia. Lahat po ng mga dinaanan nila, pinuntahan nila, baka kitang-kita pa ng mga tao na ito, yung lamog na katawan ni Pablo, And ang ginagawa po ni Pablo, ay ini-encourage niya pa yung mga siguro sabi ng mga tao, nagagawa mo pa yan, Pablo, na halos patay ka na halos nagagawa mo pa yan sa amin. Bakit
nagagawa mo pa kaming encourage, nagagawa mo pa kaming mapalakas, no, kapatid? So, ating devotion, ating pagbubulay-bulay, lagyan ko po ito ng title na Ministry of Encouragement. Ministry of Encouragement. Si Pablo ang nagsabi na meron ba sa inyo mga kailangan ng ng encouragement, no? Meron ba sa inyo nangangailangan ng hindi si Santiago si Santiago or si Pablo, sinabi din ni Pablo ito. Si Santiago sinabi din ni Pablo ni Santiago. Ministry of Encouragement. Verse 22, they strengthened the believers and encouraged them to remain true to the faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God, they thought. No? At habang sinasabi po ito ni Pablo, ang mga tao na nakatingin sa kanya, ay, wow, Pablo, sinasabi ng mga tao, for you to say that, para sa amin ay sobrang, sobrang, kung meron dito sa atin na dapat ma-discourage, parang sabi ng mga kaharap niya, kung meron dito sa atin dapat na wala na, bumitaw na sa kanyang pananampalataya, bumitaw na sa kanyang hangad na maglingkod sa Diyos, kung meron dito sa atin na dapat umayaw na sa lahat ng ginagawa niya patungkol sa Diyos, ikaw po yun, Pablo. Sabi nung sa kabila ng lahat ng ginagawa mo, sa kabila ng katapatan na ginagawa mong paglilingkod sa Panginoong Diyos, muntik ka pang mamatay. Di ba, kapatid, para doon sa mga nakikinig, para doon sa mga kaharap ni Pablo nung oras na yon, kung encouragement ang kailangan natin, dito tayo huhugot sa tao na ito. Mga kapatid, di ko alam kung baka sa atin ngayon tayo ay nakikinig yan, nasasabihin mo, ako pastor, di ko naman kailangan yan. Lagi akong encouraged. So, number one, kapatid, ministry of encouragement needed by everyone. Needed by everyone. Si Pablo, kapatid, yung puntahan niya itong mga tao na to at makita niya na nangungunyapit sa pananampalataya, na kahit na anong hadlang sa kanila ay mandudoon sila, makikita nila pag alam nila na pinapaunahan sila ni Pablo, nagsusugo si Pablo, oy, diyan sa Iconium, pupunta ako diyan, pwede po bang ma-meet ko kayo, Tapos pagpunta niya doon, sasabihin nung pinapuntahan niya, Paul, mga busy po sila may mga may mga pinuntahan po Tsaka sa totoo lang po, Mr. Paul, marami na pong wala Marami na pong wala, marami na pong nagbalik na po sila doon sa nila kasi nabalitaan po nila ginawa sa inyo, muntik po kayo mamatay, baka daw po sila mamatay din yun po ang pangunahing dudulong sa pananampalataya ni Pablo. Yun po yung pangunahin na papatay sa encouragement sa kanya. Ayun po yung mag-uudyok kay Pablo na maghanap ng puno, tapos maghahanap ng tali, At sasabihin niya sa Diyos, Panginoon, ba't mo ba ako tinawag? Ang ganda-ganda ng ginagawa ko ang yaman ko doon sa Judaismo. Ba't mo ako tinawag para gumawa nito? Ito po yung patay sa pananampalataya ni Pablo. Yung mga lingkod o yung mga anak ng Diyos na hindi mo kakitaan ng katapatan, yung paglilingkod niya na kapatid, alam niyo ba yun? Kaya sa mga cell leader, yung mga cell leader, yung nagtsatsaga ka, yung ginagawa mong lahat, yung itutulog, ipamamahinga mo na lang, ay gagawa ka pa, i-meet mo pa, tapos pagdating nung meet up nyo, wala sila, at kung ano-anong mga dahilan, pagod, sasabihin mo, akala nyo ba kayo lang pagod? Sasabihin mo, at kasi message mo sila, salamat sa pag-enjoy ninyo sa akin, ganoon ba yun, mga kapatid? Hindi nyo kaya iniisip na baka naghahanap na ng kutsilyo yun, at nagigilit na nagigilit na ng pulso.
Kapatid, kapatid, ano ba yan, kapatid, 16 tayo, 16, di ba? Wow naman, ang sarap naman, ano? Eh, pagkakain mo, mag-uumpisa tayo 5, no? O 3, kami na nga, Ate Liza, Ate Olive, ano? Nasaan kayo itong mga kapatid, everybody needs to be encouraged kahit po yung mga leader natin, no? Lalo na, in fact, ang mga leader kasi hindi natin alam, no, kung anong persecution ang pinagdaraanan ng mga yan, anong mga sacrifice ang mga pinagdaanan ng mga yan, ano? Of course, si pastor laging ano sa kanya yung mga leader, no? Hindi niya alam yung kami din namang mga ordinaryo, ano, mga ilangan din kami, laging lang sila. Kaya nga needed by everyone, eh, ano? But then, we all need encouragement. Ngayon ito kapatid, pastor, paano ba namin nagagawa yung mag-encourage, ano? We do it in many ways. Minsan nga yung ano lang, yung presence lang natin, konting kumusta lang, konting like lang doon sa ano, no? Humugot lang sa ano sa Facebook ni like mo eh nakapag-encourage ka na. 'Di ba? Minsan or minsan ay physical talaga na pamamaraan ay nakakapag-encourage tayo sa tao, no? May panalangin, kumusta, no? Pero kapatid, take in, kapatid, take in, hugot. Paano ba ako na magiging kalakasan o kaya ako ba, tayo paano ba tayo nakakakuha ng encouragement, no? Ako pastor no, ang strength ko kayo, eh, no? The more na nakikita ko kayong malakas, the more na nakikita ko kayong tumatatag, lumalago, the more na nakikita ko kayong, naggo-grow na faithful, sa akin po sobrang encouragement sa akin para gusto ko magpatuloy na ano, na magpastor, no? Pagka nakikita ko po na, Panginoon wala naman nangyayari sa church na 'to, parang gusto ko nang kunin na ako ni Lord pagka mga gano'ng pagkakataon. So, ang ministry ng encouragement ay kailangan po 'to ng bawat isa sa atin. So, I pray ngayong umaga na ito kapatid ay tayo po ay makasumpong ng encouragement, 'no? Mula dito sa salita ng Panginoong Diyos. Of course, higit sa lahat kapatid ano, kung tinatanong natin, "Pastor, paano po ba ako na-e-encourage?" Ano? Salita ng Panginoong Diyos is yung pinaka-best po na na nag-e-encourage sa atin, ano. Ang Diyos pa naman kasi kapatid, pinaglalakip-lakip niya yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, especially sa salita niya, ano yun, kung bakit kapagka yung discourage ka, tapos bubukas ka ng Biblia, andun yung mababasa mo, saktong-sakto dun sa sitwasyon mo, 'no? Ewan ko kung hindi kayo nakakaranas ng gano'n, ano? Hindi naman totoo yan pastor, ano, pagbukas ko ng Bible, lumayas ka sa harapan ko, ikaw nakapaggawa ng masama, gano'n na ba? Kasi gumagawa ka ng masama, pero kaya nga ang Diyos, eh, kaya ka-discourage kasi yan, eh, oh. Gumagawa ka ng masama, nagpapatuloy kang gumawa ng masama. So, alam mo ba, joy ang idudulot sa puso mo niyan, 'no, kapatid. So in any way, ako nabasa ko 'to, needed by everyone, kapatid, 'no? So, ilalagay ko ang aking sarili, tatanungin ko ang Panginoong Diyos, "Panginoon, paano kaya na itong maghapon na ito ay maging encouragement ako sa kung kanino man, ano? Baka po meron akong makukumusta, baka po meron po akong matatawagan, baka po meron po akong maila-like man lang ano na sa Facebook o baka mga gano'n. In any way ano na, Lord ako ay magiging encouragement po sa kanino man. Kasi na-gets ko po naintindihan ko po na everybody needed encouragement. Baka ang ilan po ay physical o baka ang ilan ay material ano. Meron palang discouraged ngayon kasi walang kakainin sa maghapon, 'no? At ikaw naman ay di mo alam bakit naisip mo 'tong tao na ito, ano? At yung pala ikaw pala ay gagamitin ng Panginoong Diyos para dun sa tao na yun.
Ako yung nakabasa ng patotoo ni Pastor Bayless Conley. Sabi niya, nagising siya ng madaling araw, no? And nasa isipan niya itong araw na ito, no, na ipanalangin. Sabi niya, Lord, bakit po? Anong meron sa tao na ito? Ba't talagang nagising siya ng madaling araw, pinipray niya. So, pinipray niya, no? Eh, maya-maya, tumatawag sa kanya. Ano? Eh, yun pala yung nag-figure out sa isang car accident, yung tao sa madaling araw, no? Na-figure out sa car accident. At yung moment na nagising si Pastor Bayless ay yun yung abot na ma-figure out sa car accident. No? And sabi ng mama, hindi ko alam kung talagang milagro na nakaligtas kami, buong pamilya dito sa aksidente na ito. No? Yung pala yung moment na yun, ipanalangin mo, sabi ng Panginoong Diyos. May mga ganun kapatid. No? Amen. And then, pangalawa kapatid, ang ministry of encouragement ay, ito po yung word na pumasok sa heart ko. Realized through personal experience. Realized ba or nagagawa, so parang ang word na nasa akin ay, mas nagagawa ng isang tao na may karanasan, no? May karanasan. No? Si Pablo, kagagaling niya sa pagkakabato sa kanya, no? So, kapatid, parang sa kanya, sa mga tao, tingnan niyo na lang ako, kung meron sa inyo, meron ba sa inyo dito discouraged, ha? Ako, meron akong dahilan para maging discouraged. Pero, I am being encouraged by God's grace. No, kapatid, baka ang karanasan mo, kapatid, baka ang karanasan mo ay magagamit ng Panginoong Diyos para maging encouragement sa iba. Yung pagpapatotoo mo lang, tuwing Miyerkules, kapatid, kaya po tayo minsan nagpapatotoo, hindi lamang po basta, basta sabihin, ikwento, ipasalamatan ng Diyos sa ginagawa sa buhay natin. Minsan, kapatid, yung pagpapatotoo natin, merong kasama doon, sa prayer meeting na, talaga siya nagaganon, no? Ito pala yung discouraged na, nakikinig. And then, nagpatotoo ka. Ma-encourage siya, sige, ipagpipray ko rin pala yung aking pangangailangan kasi nakarinig ako ng isang kapatid na may pangangailangan tapos idinalangin niya yung kanyang pangangailangan and then sinagot siya ng Diyos. Ako pala, ipapanalangin ko lang pala. Panalangin lang pala ang katapat. Ang kailangan ko palang gawin. No? Mga ganong kapatid. No? Tayo minsan sino po magpapatotoo? Mahirap magpatotoo. No? Yun pala yung pagpapatotoo mo kapatid, magagamit ng Panginoong Diyos para ma-encourage. So, every time na tayo dadako doon sa pagpapatotoo, isa sa nasa isipan natin, pinagpasalamat ako kanina sa Diyos, pinagpasalamat ko, bakit ko pa kinakailangan pagpasalamat pa ngayon? Kasi kapatid po, pwede po yung magamit, makasangkapan ng Panginoong Diyos, mag-encourage during that time, ay nangangailangan pala ng encouragement. Madami, kapatid. So, I pray, kapatid. Tuloy natin to, bukasan na itong nag-aaral natin, huwag natin madaliin kasi baka marami po nangangailangan ito, ministry ng encouragement. And I pray po, ang bawat isa sa atin ngayon, buntong hininga, buntong hininga. Kailangan ko pala to. Kaya, ikaw ay kailangan ng someone else, kapatid, na maging kalakasan. Ako, alam niyo, ako ay kagabi, kahapon ay nag-iisip po ako, Lord, ako ay nagpipray. Sabi ko, Lord, yun pong aming mga na-invite, noong Linggo, 12 po yun 12 po yung ating first timer nung Sunday. Plus 8. Plus 8 po nung nakaraan, Sabi ko, Lord, I pray na may mga kapatid na nangumusta po. May mga kapatid po na pinasalamatan man lang sila, minessage sila. Sabi ko nga kay Jack, yung pagpapel na ay merong may number ba yun, phone number ba yun? Kasi nakumusta ba yun na pasalamat, thank you, nag-attend kayo nung Sunday, gawain namin, hindi niyo alam how joyful we were. Ako, amang tinitingnan ko, nag-picture-picture nga ako kasi puno kayo Ako'y tuwan-tuwa talaga. Sabi ko, Lord, nawa po, meron po sa aming mga nangumusta po sa kanila, nagpasalamat po sa kanila, at nag-encourage po sa kanila ulit. Kapatid, please, kapatid,
Let us be this kind of people, na tayo ay an encourager, ang ministry ng encouragement. Yung durog na durog tayo pero nagiging kalakasan pa tayo ng iba. Okay. I don't know. Hindi natin kinakailangan maging nag-uumpisa house of blessing para maging kalakasan someone. No? Si Paulo, wasak na wasak ang mukha, pero strength, naging strength pa rin siya noong mga tao na nandoon sa harapan.